Shoutout kay Katsakino Dokusin, kay Juan Solegue, kay Jervin Cruz at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong 6'5 na si Cade Flores ay tinrade na ng Northport Batang Piero, itetrade ng Northport dito sa Barangay Ginebra. Kapalit nitong si Aljon Mariano, si Jared Dillinger at baka samahan ng isang first round pick ng Ginebra. Mukhang ganyan ang magiging usapan nila ngayon. Or posible na itong si Jason David ang isasama at hindi first round pick ng Barangay Ginebra. As it is, mukhang itong Barangay Ginebra nag-i-stack up ng mga big men dahil parang hindi pa sila satisfied dito na nakuha lamang itong si Ben Adamos na 6'7 din. Ang pinakaiba kasi nitong si Ben Adamos at itong si Cade Flores ay itong si Cade Flores sa inside ang laro. Ito kasing si Ben Adamos, more of an outside scorer yan. Patangkad nga pero stretch 4 talaga. Kaya sa tingin ko, ang gusto ni Coach Tim Cone, meron siyang isang stretch 4 na titira sa labas. At meron din dito sa pangloob katulad nitong si Cade Flores. Kaya ito ngayon ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra. Kung sakaling matuloy ang trade na to, magiging tatlo ang makukuha ng Northport. Itong si Aljon Mariano, itong si Jared Dillinger, at either si Jason David or isang first round pick ng Barangay Ginebra. Sa ngayon, kapag nawala itong si Cade Flores dito sa Northport Batang Pier, ako mababawasan talaga sila ng big man. Matitira na lamang itong si William Navarro. At sa tingin natin itong si William Navarro, baka eventually mapunta rin yan dito sa San Miguel Beer. So yan ang aabangan natin ngayon. Mukhang gusto ni siguraduhin nitong Barangay Ginebra na pagdating sa big men ay hindi sila pahuhuli. Dahil kung titignan natin yung build up nitong Rain or Shine at Converge Fiber Excess, ang dami na nilang mga malalaki. At parang yan ang gusto ngayon itong si Coach Tim Cone. Kaya abangan natin kung meron pang ibang transactions na gagawin ng Barangay Ginebra para masiguro na yung kanilang lineup ay magiging competitive na. Ang Phoenix Jubel Masters ngayon ay nakakuha ng trade offer mula dito sa TNT Tropang Giga para sa guard na si Richie Rivero at ang willing daw ipalit nitong TNT Tropa para kay Rivero ay itong si Kim Aurin at sasamahan nila ng isang first round pick. Mukhang gustong kunin itong TNT itong si Rivero para magkaroon sila ng bagong point guard kasama nitong si Rain ng Batak. Alam natin, sinabi na ni Coach Jot Reyes sa isang interview na yung pagkawala ni Mikey Williams ang dahilan kung ba't nila kinuha itong si Rain ng Batak. Pero bukod dyan, sa tingin ko magiging isang magandang addition din itong si Richie Rivero kung sakasakali dahil mataas ang basketball IQ nito at mukhang magiging ready naman siya talaga pagdating dito sa paglalaro sa sistema ng TNT Tropa. Ngayon sisiguraduhin lang natin na papayag ang Phoenix. Siguro itong pag-offer kay Kim Aurin at itong first round draft pick baka medyo kulang pa yan. Depende sa magiging assessment ng management ng Phoenix. Pero kung sakasakali, sa tingin ko baka ang hilingin ng Phoenix ay itong si Henry Galinato, yung big man ng TNT. Backup itong si Galinato pero baka magdalawang isip ang TNT kung sakasakali dahil medyo kulang sila sa center ngayon. Niliwanag ng TNT na nasa kanila pa si Kelly Williams pero kahit nandiyan pa si Kelly, may injury. Itong si Brandon Rosser hindi siya maglalaro at itong si Poy Eram hindi pa 100% at si Jewel Ponferrada na-trade na. So sa ngayon kung ibibigay nila si Henry Galinato para kay Richie Rivero, baka medyo mabawasan sila ng big man at yan ang maging problema ng TNT. Tignan natin kung papayag ang TNT sa ganyang klaseng offer. Pero kasi ang Phoenix understandable naman kung ba't gustuhin nila makuha si Galinato dahil sila mismo ay kulang din sa big man. Talagang ang nagre-rely sila dito sa kanilang bagong draft pick na si Kai Balungay, si Jason Perkins at si Larry Muyang. So understandable kung ba't gusto nilang kumuha ngayon ng sentro. So yan ang aabangan natin kung matutuloy itong trade ng TNT at ng Phoenix.